Mega love shoutout mga kaibigan at mga kamarhalikonos. Ako po si Tech Shider. Narito po akong muli para ibahagi ang mahalagang mensahe ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Ito po ay tungkol sa pagre-organized o pagsasaayos ng ating mga leader sa Maharlika Kingdom of God Lupusag Empire. Sa tulong at pamamahala ng ating mahal na Secretariat ng Mapilindo 2023, na si Dato O. Dylan Puga. Inihayag ng ating mahal na inang Reynang Helen, na ang pagbabago sa liderato ay upang bigyang daan ang pamumuno ng ating mahal na Pangulong Apo Lakay. Rogelio Madrid Abran. Ang video na inyong matutunghayan ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen at Princess Putria, all credit sa ating mga Royal Highness. From the land of our forefathers, this is Queen Helen of Abdurrahman, Elizabeth III. October 3, 2023. Reminder sa lahat ng mga nagpapakalat ng maling informasyon. We accepted the resignation of our Defense Minister, Dato Ahmad Hidayah Richard Pilota, because to give way sa reorganization program ng Mapilindo upon the reinstallation at reinstatement ni Apo Lakay. It is a sign of respect sa ating presidente. This is the mechanism, respeto sa respeto, and I thank you, General Hidayah. Now, hindi totoo na nag-appoint ako ng bago. In respect also to our Commanding-in-Chief, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrahman, Gamar bin Abdul Gapar Jamalul Kiram III, who is the Commanding-in-Chief of the Royal Armed Forces. Inaayos po iyan. Kaya kung sino po ang nagkakaroon ng misleading information, hulihin nyo na po. Huwag nyo nang ipadaan dito pa sa akin. I am advising the Office of the Secretariat of the Mapilindo para maayos dahil nagkakagulo ang BARM dahil dito sa mga integree na MILF. Huwag niyong dagdagan ang problema ng pakikipag-ugnayan ng tama sa Republika ng Federal Republic of the Philippine Islands. Kasi kahit anong gawin ng current political government, I have been operating as parallel governance since 2015. In fact, as a royal family na na-restored natin ang kingdom ng Lupasug noon pa 2009. Hindi nila pwede tayong ipawalang bahala. Dahil the fact na meron tayong gobyerno noon pa, kaya nga nakikipag-ugnayan sila sa Lupasug na yan ang Sulu and North Borneo. Kaso lang, namugad ang mga claimants, kaya hindi rin nila nakita at hindi nila na-determina ang katotohanan na meron palang sikreto na itinago ang mga lolo sa pamamagitan ng mga buhay na mga living witnesses. Kaya nabuo ko lahat itong aking programa. Unang-una, nirestore ko ang kaharian. Nung natapos ng na-restore, na-implement natin, na-declare natin, na-implementa natin ang Federal Republic of Lupasug. Ang Federal Republic of Lupasug, siya ang nag-back up para ma-implementa, ma-reinstate, ma-reinstall ang Federal Republic of the Philippine Islands. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya ngayon, nakikita ninyo, nag-emergency broadcast ako kasi
Ayaw kong mag-escalate. Ayaw kong lumakad ang maling impormasyon. Kayo naman, mga liderato, gusto nyo bang sumunod o gusto nyo ikakat ko na kayo ng tuluyan? Sinabi ko, stay put kayo muna habang inaayos ng bagong restored na gobyerno na pinangungunahan ng presidente ng Federal Republic of Philippine Islands. Kasi hindi maasahan ang bagong gobyerno na itinatag nila, which is the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Dahil yan ay claimants. Ang kingdom ay Lupasug Empire. Saan ang labanan dito? Labanan sa katotohanan. Kaya nga, masyado kasing nagyabang. Libro ko naman ang ginamit eh. Katotohanan na binenta nila yung blood compact, ang kalupaan ni Ama Pandala sa Malaysia kay Najib. Kaya nagkaroon ng framework agreement. Kaya nagkaroon ng Sabah standoff, Zamboanga standoff, sa Sapmen Sacrifice, 44. Nagkaroon ng Marawi Siege. So lahat ito programa para harangan ang katotohanan na nandito na kami. Kahit anong harang nila, hindi nila makuha yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya ito, ang aking warning. Walang mga gumagalaw na nagre-recruit ng militar sa hanay ng Royal Imperial Lupasug, sa hanay ng Federal Republic of Lupasug, dahil kailangan muna mag-harmonize ang Philippine Islands. So, inaayos iyan. Kaya nga, stay put kayo na mga kasama. Kaya I congratulate General Hidayah. Lahat ng defense ministers na scrap dahil mismo ang minister, mismo ang finance minister, walang minister na lalaganap ngayon. Dahil nga na-strip off ang power and authority. Kasi nga, masyado ninyong inangkin ang hindi sa inyo. Kumo, akala ninyo, malalagpasan nyo ako. The creator, the founder, can easily decide if needed to be. Kailangan nyo pa bang sabihin ko sa inyo, na lahat kayo nagkasala. Okay? Lahat kayo nagkaroon ng pagkakaroon ng tinatawag natin na hindi ko naman masabi na kayo ang may kasalanan. Dahil biktima kayo ng sistema ginawa ninyo. I give you the structure, nag-una-una kayo. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, with this, at least we accept our mistake. Ako mismo makasabi sa inyo, I am too lenient, no? Tinatawag, maluwag ako. Dahil gusto ko sana magkaroon kayo ng sarili ninyong way how to help. But I thank Dato Puga. No, hindi ibig sabihin na negatibo ang mangyayari, pero ayaw na ayaw ko na kayong mga hindi karapat-dapat dahil ang ginagawa ninyo distraction. Tama na! Ngayon, kung sino yan na nagpapalaganap na merong bagong ministers, di ba, ang mga katulad ng finance, katulad ng recovery, wala po, strip off lahat yan. Ngayon, pasalamat ako, nag-resign si Dato Hidayah, General, dahil nakikita diyan ang pagsunod sa alituntunin, sa protocol na ginawa ng Mapilindo, secretariat natin. Mas hinahangaan ko pa yung ganyan. Okay? So ngayon, dito nakikita natin. Kaya bukas, may mga pagpupulong yung ibang mga kasama natin in the past para ma-pinpoint, malagay sa dokumento kung sino ang sumira sa usapan after nang nagawa ko ang Royal Decree 115.
Kasi talagang hindi nyo akalain, batas sa batas. May batas ang soberenya. Yan ang hindi nyo nakita. Now, ngayon, ginagawa ko ito para hindi magkaroon ng agawan ng power, ng posisyon. Kasi maraming appointment. Kaya nire-recall ko lahat yung appointment. Pinapa-revalidate ko yan sa Mapilindo secretary natin dahil may mga appointment na hindi ako ang nagbigay. In fairness, lahat naman iyan may rason kayo. Kailangan ko pa ba kayong awayin? Hindi na. Ang gusto ko lang, magkaisa kayo at itama ang tamang proseso dahil dito pumasok na ang kaharian ng Maharlika, ang ating Federal Republic of Philippine Islands. Dati, nandiyan ang ating parallel government na Republika ng Pilipinas na nakaupo sa Malacanang. But, after that we have declared Apulacay reinstated and reinstalled. Titingnan nyo na mabuti kung anong ibig sabihin ng pamumuno. Ngayon, kaya nga I told Kuya Mamay, our commanding-in-chief, I still have to give my salute to Dato' Hidayah for showing humility. And in that manner, stay put as is where is for the moment sa barangay, kasi barangay based tayo. Dito ninyo nakikita, it's a matter of mutual understanding. Hindi yung porke kayo ito, sisirain ninyo yung pinag-umpisahan natin. Hindi ganyan. And I thank Colonel Matito for helping up. Kasi totoo naman maraming nag-overprice. Totoo naman na maraming nangunguha ng pera. Totoo naman na hindi napupunta sa akin ang lahat ng mga iyan. Totoo naman that you make it as a business. And here comes good people trying to rectify the mistake. Ayusin lang ba? Kung ayaw ninyong makinig, ito lang ang masabi ko. Di ba maraming grupo nag-uupar sa inyo? Para masama kayo doon na hulihin ko. Kasi hindi kayo makinig sa akin eh. At gusto niyo maghanap pa ng kaibang kaalyado. Mismo nga BARM ngayon natuturete dahil nasa loob na sila ng gobyerno. Ang nangyayari, gulo pa rin dahil hindi nila alam na mas pumasok sila sa walang otoridad. Saan kukuha ang otoridad? Ang BTA, ang Bangsamoro Transition Authority. Di ba sa Sultan of Sulu and North Borneo? Di ba sa King and Queen of the Southeast Asia? Sa Mapilindo. Mapilindo is governed by the King and Queen. And the Secretariat is managed and administered by Dato' Puga. And we have there the FT team nandiyan. Ang team natin dapat nakikiisa. Dapat harmonize tayo lahat kung gusto natin maayos ang buong mundo. Because that is our destiny. Ngayon, salamat kasi pinafast track ko ang pag-ayos ng Royal Armed Forces natin. Pero, tandaan nyo ito ha, ang Special Security Forces at ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, intact iyan. And bawat sultan, meron silang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, which is under ni Queen. Hindi pinaghihiwalay ang puwersa. Subalit in case
of emergency, meron tayong sariling pwersa. Kaya kayong mga naghahangad na magiging kung anong general, tama na. Let's do the process. Merong tinatawag na proseso ng militar sa Royal Armed Forces. Please, be one. Kaya nga, naalarma ako dahil may lumalakad na may bagong finance minister, may bagong defense minister, may bagong ano. Sinong naglalakad niyan? Pakidakip ninyo. Dakpin at ibigay sa CIDG o kaya sa DILG. Kasi sobra na. Inaayos natin, pero nandiyan na naman kayo. No, pinaghihiwa-hiwalay ninyo. Sinabi ko, wala akong ginagalawan, kundi inaayos. Kasi lahat nagkamali. Nilalahat ko na. Ako mismo masabi ko, nagkamali ako ng pagtiwala sa inyo. Nagkamali ako dahil binigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero the betrayal of trust and confidence, diyan kayo dapat matakot. Dahil hindi nyo alam kung anong gagawin ng konseho behind Queen. There is a shadow governance, and that shadow government is the council of the heaven already. Kaya nga, minsan mahirap lang magsalita. Napapagod din kaya si Queen sa ginagawa ninyo. Now, maraming nagsasabi sa akin, ikaw kasi appoint na appoint. Tama. I appoint you with the premise na alam ko gamitin nyo ito. Gamitin nyo ito. Hindi yung ganito. You came into the group just because you have the interest to make money. That's wrong. That's wrong. In fact, itong pinakamasakit na parte ha, kayo na mga evil-minded na pumasok lang kayo, ginamit ang pangalan, appointment ninyo, at my back, traidor kayo na sinasabi, hindi naman yan sila, pumasok lang kami para makita. Diyan ko kayo tinalo. Bakit? Ang hindi nyo alam, mas pinasukan ko kayo. Ngayon, isuli ninyo ang bawat pera na binigay ko sa inyo. Lahat ng gold na pinahiram ko, ibalik ninyo. This is your punishment for betrayal of trust and confidence. Because you didn't even know. Dito nakikita ang divine justice. Hindi ninyo na-anticipate ito na i-implementa ang divine justice. Isulit nyo na ha. Kesa naman mabigyan pa kayo ng notice, alam nyo rin yan. Ako nang hiram ng gold para makatulong sa mission. Nang hiram ng pera para matulungan kayo. Pero anong ginawa nyo? Inuna ninyo ang personal interest ninyo. Si Queen lubog. Pero nagtatawa kayo. Pinagtatawanan nyo. Nagkamali ako sa pagtiwala sa inyo. Yan. Ngayon, I strip you off because I know that this is the most human way. Dahil niluloko nyo lang ako eh. Ang panluloko nyo, nakikita ng kalangitan. Kaya nga, I am advising each and everyone that, Upuga, this is a very critical moment. The validator, the implementer, MA 2023. And this is the thing that I am trying to ask you. Kung pwede lang marami tayong katawan, mahirap magtiwala. Dahil pag once na nabigyan na sila, sila na. And they are acting more than the queen, more than the king, because of the power and authority given to them. Yan si Roy. Yan ang demonyo. Yan ang sinasabi ko. Power can make you good or can make you bad. Nag-emergency talaga ako broadcast ngayon. Despite of 1 hour kanina. 1 hour plus yun, ha? Mawa naman kayo kay Queen.
Nauubo pa ako. Pero sinisikap ko dahil ayaw ko lumakad ang mga panlilin lang ninyo sa Mindanao, diyan sa Norte, diyan sa Bulacan, diyan lahat yan. Wala akong inuutusan, kaya nga nire-record ko lahat ng appointment para makita ko kung sino ang karapat-dapat. Dahil alam ko rin kung sinong nabigyan. Besides, I allowed you to find your own leaders on the premise na makakatulong. Kayo mga leaders, please check, recheck, validate also. This is how we are going to put peace and order. Hindi yung pagtalikod natin, pinagtatawanan tayo mismo dahil hindi nga daw tayo. Katulad nung ginawa yung may sabi na ngayon, nagre-reorganize din sila. Pero gamit nila pangalan ko. Gamit nila picture natin. Nakakasuya na rin. Instead na maganda na ang ating kalalagyan, you are pulling one another. Pero sa akin nga, ika nga, bahala na kayo. Pag umayaw na si Queen, nasa inyo rin yan. Maski anong gawin ninyo, tandaan nyo lang. Sumunod kayo kung naniniwala kayo. Kung hindi kayo naniniwala, umalis kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito nililinis ko lahat ng internet ngayon. Lalo na yung gumagamit sa grupo per grupo. Pero iba naman ang ginagalawan. Okay? So ngayon, titingnan natin. Katulad niyan, no? Mabuti na lang yung Maharlika Tribal, binabantayan na ng kapulisan yan. Okay? Kasi sobra ang pamimera. Ngayon, ang BBMI sa Palawan, tumawag na rin sa akin yung mga taong na biktima. Kawawa yung kuya ko. Tama na. Binigyan din kayo ng authority para sana magsama-sama. Hindi yung ipalakad ninyo na inuutusan lang ako at wala akong magawa dahil utusan lang ako. Tama na yung mga ganyang salita. To think of it, what have you done to serve the country? Hindi yung nagbabangayan. This is a reprimand. Nire-reprimand kayo, binibigyan kayo ng reminder na tama na. Ngayon, alam nila kung sinong kausap ko. Pero bakit kailangan pa na i-mislead ninyong tao? Bakit? Kayo ba may nagawa? Huwag ninyong ipalakad without consulting the Queen para naman hindi magkaroon ng problema. Colonel Patito is talking to me. That's why I thank him and I thank Secretary Puga because they are in line with each other now how to fix the problem. Now, kayo maiiwanan ko pag hindi kayo nagtino diyan sa Raja Sulaiman, peacekeeping sa loob ng ligwasan. Stay put, yan ang palaging ikinatuwa ko sa kapatid ko. Sultan Kelly, that's why I salute you. Okay? Kayo nandiyan dyan. Stay put, just continue the good work, and we will know what is next. To you, Sultan Pokan, the same thing. To you, Sultan Ramil, just stay put. We know what we are doing. Minsan mailap ang pagkakataon. Pero si Queen, whether you like it or not, may mangyayari. Kaso lang, it's because of the born that has been given the priority ng caretaker government. 2012 pa dapat tapos na tayo. Pero wala tayong nailaban dahil lahat ng kasama ko, mostly, nabayaran. Mami na kayo. Habang
may panahon pa. Dahil pagdating ng inventaryo, lahat ito, babalik din sa inyo. Ngayon, binibigyan ng pagkakataon ang PAPO sa bawat barangay. Para pag umaksyon na naman ang kabal, ngayon merong school na inaano na naman ang face mask. Sila ang nagbibigay ng virus, sila ang gumagawa ng air pollutants para mag-ubo-ubo ang tao, para magkaroon ng problema. Sila ang nagdadala ng ganitong problema para magkaroon sila ng business sa face mask. Para magkaroon sila ng business na iturok sa inyo ang bakuna. Kaya nga, pinapasolidify ko na kayo. Laban na ito ng ito at ng liwanag. Ayaw nila magpatalo eh. Anong gawin natin? I am not insinuating you, but I want you to stand for your right as a human being. That's all. Ipasara yung school na yan, ha? Ipa-report yan. Kung sinong nagutos, at least alam natin kung sino sa Department of Health. Remember, it's not anymore their cool. Hindi na nila yan. Hindi na nila hudyat, rather. Ang hirap. Nagabahay-bahay ngayon ang DSWD kuno. At nagpapapirma ng 3 beses at kinukuha yung income ng bawat tao. Kasi pagdating daw ng sakuna, magbigay sila. Hulihin nyo nga yan. Minimislead din yung tao para meron kayong makuha at meron kayong masabi. Dahil pagdating ng eleksyon, ang gagawin ninyo, imanipula nyo naman ang voting ninyo. Yan ang rason. Ayo, matagal na kayong nanluloko sa madlang people. Tama na. So, ibig sabihin, lahat itong ginagalawan ninyo, hindi na lulusot. Okay? So, ngayon, ito ang magiging next move natin. Para maintindihan ninyo. Sa bawat sultanate, ilista ninyo kung ilan ang inyong peacekeeper. Dahil ang peacekeeper natin, alam naman natin yan, pag naayos, yan ang magiging special security forces natin. Nandiyan yan papasok, ang iba sa PAPO, ang iba sa ORPAPO, ang iba, yan ang ititrain natin. Kasama na ng ating armed forces ng caretaker Philippine government. Nasa kanila pa rin yan. Kasi alam naman nila that they cannot put peace and order. Alam na rin nila yan, na alam natin na sila mismo ang nag-head up ng away sa Mindanao. Alam din natin yan, na ang pera galing mismo sa Malaysia. Alam din natin na ang OIC nila Indonesia. Alam din natin lahat yung kalukuhan ng Mapilindo 1963. Ngayon, sinanggarin natin yan. Mapilindo 2023 is the combat of all the illegalities ng ginawa nila. Lahat ng mga governance, lahat ng mga ginawa nilang mga grupo, BIMP, IAGA, ASEAN, lahat yan. Ngayon, tama yan, na magkaroon na ng inventory ang malampayan. Buhay nga ba? Si Madam Gloria, lumantad ka. Yun ang ibig sabihin because we know your face. We know who you are. Pero pag hindi pa rin diniklara yan, mismo ang Philippine government will be liable into it for keeping the conspiracy. That is not right. Ang patay, binubuhay. Binubuhay ko ang patay para makatulong.
Yan ang pagkakaiba. This is the thing that maraming nagsasalita sa akin, bakit hindi na lang ako makipag-ugnayan? You have your faith and belief with the office of the president, na caretaker. Kayo dapat pumunta sa akin, for God's sake. Kayo. Because this is sovereignty. Nagpakababa na ako, tama na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Kung ayaw niyo sumunod, wala lang kayo budget. We know how to take care of ourselves. We know how to take care of the other members of the Mapalindo countries. But if you become so hard-headed because of you people that your belief, dahil nga school ninyo, the highest business of the world is politics. Kaya nga maraming nag-report sa akin na hindi lamang pala pagpasok sa military, sa pulis ang may bayad. Bago ka ma-accept as trainee. Ito pala, bago ka maging teacher, merong padrino din na kinukuha ang 1-year salary. Grabe naman kayo, mga opisyal ng DepEd. Ngayon, saan ang gagaling yang mga ginagawang kaperahan? Meron pa nag-report sa akin na gina-jack up yung payment ng mga silya, yung repair, lahat ito at napupunta sa bulsa ng mga principal. Superintendent. Ganyan ba kayo talaga kagarapal? Hindi lang yan. Mismo, nasa NFA, mas gugustuhin nila na masira ang mga palay at ang mga bigas para mabenta nila doon sa mga nag-aalaga ng mga baboy, ng feeds. Saan kayo? What kind of heart do you have? Instead humanitarian, animal care. Mas gutumin nila yung tao para mabusog yung mga animal. Sino ngayon ang mas animal? Sakit, di ba? It is an emergency broadcast. One, to stop yung pagpalaganap na meron ng mga na-appoint, wala. Pangalawa, kung sino yung school nag-i-initiate ng bakuna at ng face mask, ipasara. Paano natin gawin? Investigate kung sinong nag-uutos. Dahil walang otoridad ang gobyerno para mang-oppress, suppress, and implement the medical tyranny dito sa Philippine Islands. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana ito makarating sa kinauukulan. Tama na, walang poder mismo ang opisina ng Malacanang. Because the emergency power and authority is given to the president. And since the president has been installed, reinstalled, and proclaimed all over the globe, plus the majority signed the special order as a conforme that they support the king and queen in the reinstallation and the reinstating of the president of the Philippine Islands. BBM, you are aware, the book will speak for itself. Alam nyo yan. This is not the power that you used to conceal the truth. Ito na ngayon ang harapin natin. Kaya nga inire-reorganize mismo ang armed forces ng Philippine Islands. Anong ibig sabihin niyan? Silent ang ating pamumuno, pero we are laterally coordinated sa organic government na yan ang transformation, transitory na nangyari noong September 16
2023. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupas of Empire, mabuhay ang bawat isa sa atin, mga liderato. Reorganize. Kung masaktan ko kayo, merong dahilan. Pero kung kayo naniniwala na sa inyo, find your feet towards the right governance, the spiritual power and authority, the divine government. Maraming salamat. Masalam. Ginagawa ang lahat ng ating mahal na inang Reynang Helen para maisaayos ang lahat. At sana po ay makiisa ang bawat miyembro at huwag nang gumawa ng kabulastugan sa ating Maharlika Kingdom of God Lupasag Empire. Ang pagbabago ay para sa matatag na pundasyon ng ating liderato at pagpili ng tunay na mga mabubuting lider. Mabuhay ang Mapilindo 2023. Mabuhay ang ating Pangulong Rogelio Madrid Abran. Mabuhay ang ating MCOG Royal Couple. Mabuhay ang ating Dato Odilan Puga. Maraming salamat mga lolo ng 7 Mokdam sa paggabay sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Ang original po na video ay inyong mapapanood sa official YouTube channel at Facebook page ng ating beloved Princess Putria Miriam Aljam, na akin pong inilink sa video description. Maraming salamat sa pagsubaybay. God bless.